Kaya importante na protektahan natin yung ating soberanya eh. Kasi yung Pilipinas mismo, mayaman sa natural resources yan eh. Kaya nga gusto ng China kamkamin eh, yung mga teritoryo natin eh. Alam nila may mga makukuha sila eh. Kaya tama yung sinasabi ng ating presidente, not a single inch of our territory ang kanyang isosurrender. Biruin mo, kung ganyan lang kapabaya yung ating presidente, baka ibang bansa ang makikinabang sa natural gas na yan, sa discovery na yan dyan sa Malampaya. Diba? Kasi nung panahon ni Digong, ano bang sinasabi lagi ni Digong? Si President Xi nag-offer sa kanya ng joint deal, ng partnership para i-discover yung natural gases natin. Diba? Imbis na sa atin 100% yan, makikihati pa ang China. So ito sa mga hindi nakakaalam ang Malampaya East 1 ay tinatayang may 98 billion cubic feet o 2.8 billion cubic meters ng gas sapat para makagawa ng halos 14 billion kilowatts ng kuryente bawat taon o kasing halaga ng enerhiya para sa 5.7 million na bahay o 9,500 na gusali o halos 200,000 na paaralan. Ganyan po kahalaga yung Malampaya na yan. Pagpasuyo pabalik yan. Explain lang natin yung makukuha natin dyan na gas na kino-convert into electricity 14 billion kilowatt hour. 14 billion. Sa isang bahay, halimbawa sa amin, 500 lang ang nakukonsumo mo. Ito ang makukuha mo, 14 billion. Isipin mo sa isang bahay, sa isang buwan, 500 lang. Napakatagal natin pakikinabangan yan. 14 billion. Grabe yan. 14 billion. Yan yung epekto na ipinaglalaban ni PBBM yung dagat natin, yung tubig natin na hindi gaya yung isa na ipamigay na lang yan. Oo. Kasi kung titingnan mo sa mapa, kung di ako nagkakamali kachecheck ko lang kaganina, yung Malampaya, halos magkalapit lang sila nung West Philippine Sea. At kung pagbabasihan yung katarantaduhan ng China, yung mapa nila na 9 dash line, kami na naman. Pasok yung Malampaya doon sa 10 dash line ng China. Sila na naman makikinabang. Oo, kaya pala ganyan pala. Ayoko na magsalita sa China ng kasi pupunta kami dyan Baka di ka mamasukin. Magbait-baitan muna tayo kasi pupunta kami sa China Pero di ba, mabuti, kaya pala hayok na hayok sila dyan sa West Philippines na yan. Napakayaman na yan. Napakayaman. Kasi kung yung Malampaya na yan pala, nakuha nila, yan ay loss ng Pilipinas. Mabuti na lamang talaga at hindi pinapayagan ni PBBM na mapunta yan sa kanila. Correct. Bukod po sa natural gas, may natagpuang condensates din po. Isa po itong mataas na halaga ng klase o liquid fuel. Ayon sa paunang pagsusuri, ito po ay umaagos sa 60 million cubic feet o 1.7 million cubic meters kada araw na nagpapakita ng mataas na productivity katulad ng original na Malampaya wells. Ang Malampaya kasi, ka-coffee, mga ka-BBM, magiging commercially depleted na siya. In short, mauubos na. Maubos na nga raw. By 2027. 2026 na ngayon. By next year, commercially depleted na siya. In short, wala na naman tayo pagkukunan. Kaya magandang development ito. Napakagandang development. Very, very, very good news na may na-discover tayo na pwede na natin pagkukunan ng natural gas ulit. Diba? Kasi ilang taon tayo next masusustain yan? Once na maging operational yan? Ilang taon? Years? Wala na kami datos kung ilang taon natin Hindi, pero matagal yan. Matagal kasi, yan. Mina yan Oo. Oo. Matagal maubos yan. In short, kung gagamitin natin ng maayos yan. Luzon. At ang malaking factor niyan, hindi na tayo highly dependent sa pag-aangkat, di ba? Kasi usually dahil limitado yung ating supply, kaya yung ibang bansa mayayaman kasi may sarili silang production Tayo limitado yung ating supply, so kinakailangan natin mag-angkat. Ang tendency, mas mahal. Di ba? Ang mas nagsasuffer ang mga Pilipino as compared kapag locally produced yan, dito sa Pilipinas ginawa yan, mas mura yan, mas pabor yan sa mga kababayan natin, lalo na po dito sa Luzon. Pero mararamdaman pa natin yan siguro mga 1 o 2 taon. Hindi lang. Kasi yung Malampaya na discover yan hanggang maging mag-produce na sila para umabot ng 10 to 11 years. Matagal pala Matagal. Kasi maraming pag-aaral lang kinakailangan dyan. Plus syempre yung physical construction pa ng facility. So medyo matagal-tagal po yan. Pero at least, di ba, wala na si Presidente sa pwesto, may maganda siyang iiwanan sa mga susunod na administrasyon. So tingnan niyo yung picture. Ang ganda ng picture, di ba? Si PBBM yan. Yan yung Malampaya. Di ba? Ang ganda. Sa panahon ni PBBM yan, na-discovery. Malaking tulong sa ating lahat yung pagkakadiscover na yan. Sige, for comparison lang, ang Malampaya field ay nagpo-produce po ng 429 million cubic feet o 12 million cubic meters kada araw kapag 100% po yung production capacity.
Ang MAE, itong bagong discover, yung May E1, May iwan. ay tinatayang may halos katumbas ng 1/3 ng natitirang gas reserve ng Malampaya na magbibigay ng matatag na supply para sa maraming taon. Napakagandang balita po ito. Ito'y biyaya ng Diyos sa atin kasi natural resources yan. Kaya pasalamat, Indigenous yan. pasalamat tayo sa Diyos at binigyan tayo ng ganyan kahit paano malaking tulong sa atin yan. Sige, Video may video pala. pakinggan natin yung video. Po sa ating lahat. I am pleased to inform everyone that for the first time in over a decade, a significant natural gas discovery has been made. The discovered reservoir, called Malampaya East 1 or MAE1, is located about 5 kilometers east of the existing Malampaya field. The MAE1 is estimated to contain around 98 billion cubic feet of gas in place. Katumbas nito ang halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. This helps Malampaya's contribution and strengthens our domestic gas supply for many years to come. Initial testing showed that the well flowed at 60 million cubic feet per day. This indicates that the well has the potential to produce even more, confirming it is a high productivity resource comparable to the original Malampaya wells. Aside from the natural gas, the discovery also includes condensate, which is a high-value liquid fuel. This additional resource can help support the government's efforts for the stabilization of our power supply. Ipinagmamalaki rin natin na Pilipino ang nanguna sa drilling na ito. Higit sa lahat, natapos nila ito na walang aksidente o environmental incident. MAE1 is the first milestone under the Malampaya Phase 4 drilling campaign, which also includes the Camago 2 and the Bagong Pag-asa wells. The next steps are the completion and testing of the Camago 3, followed by the drilling of the Pag-asa exploration well to pursue more potential gas resources. This achievement was made possible through the work of the SC38 Consortium led by Prime Energy in partnership with UC38, PNOC Exploration Corporation, and Prime Oil and Gas Incorporated. Patunay ito na sa responsableng pangangalaga sa kaligsasan at matibay na pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor, makakamit natin ang mas maaasahang supply ng enerhiya para sa bawat Pilipino. Ayos, no? Balikan ko lang, may kino-comment si Sir Yayam, no? Kasi tinanong mo pre kung 1 to 2 years, di ba? Papakinabangan na natin. Yung sinabi ko pong 10 years, during the Malampaya yan. Ganyan katagal yung proseso bago naging Papakinabangan. sila. Pero ito po, very good news na naman po ito. Ang sinasabi ni Sir Yayam, base po sa kanyang napanood, no? Sinasabi ni Secretary Gary ng DOE na bago daw po mag-December, ipapakinabangan na natin. Maganda. Bilis, oh. Ngayong Sabagay, taon, kasi may facilities na eh. No, kumbaga, i-duplicate mo na lang yan eh. Nag-exist na yung technology. Alam mo, bad trip dito yung mga DDS pare. Bad trip sila. Hindi nila maangkin. Ay, baka kay Tatay Digong yan. Hindi na masabi, ay kay Tatay Digong, inangkin lang ni Bibi. Hindi sila makaganon. Oo nga, no? Diba? Hindi sila makaganon kasi nga, kay PBBM lang talaga yan. Legacy ni PBBM na naman yan. Maganda. Correct. At ang isang maganda pa dito, mga Filipino engineers. Wow. Ang nag-aasikaso niya, nag-conduct ng research, nag-conduct ng testing, Filipino po, hindi mga banyaga. So, ang ibig sabihin lang yan, kaya natin mga Pilipino, di ba? Hindi mo na kailangan mag-hire ng consultants mula sa ibang bansa, mag-import ka dito ng mga magagaling sa oil exploration. Kaya na natin mga Pilipino yan. At ang pinagmamalaki nga ng ating presidente, walang aksidente na naganap habang ginagawa po yung pag-aaral na yan, yung discovery na yan. At ang matindi rito, kung miyaw-miyaw kung di mo alam, eto palang Malampaya, isa pala si Rason. Isa pa yan. Isa pala si Enrique Rason sa may-ari nito. Kasi marami yan sila pati yung Dennis Uy, parte din yan. Isipin mo kung gaano kalaki ang negosyo ni Enrique Rason, tapos paparatagan mo lang ng ganyan. Kaya iyak-iyak siya ngayon. Nalaluhol lang. Pero yung tao binabastos ko. Napanood mo yung interview niya kay podcast ni Ramon Tulfo? Hindi ko napanood ang buo. Ang bait niya. Ang bait talaga. Akala mo walang sinabing masama laban sa kapwa. Napakabait niya. Talagang mag-apology daw siya
kay Enrique Rason ng personal. Gusto niya ng personal. Gusto Pero niya on air, personal. nag-apologize na siya. Pero, hello, excuse me, 100 billion lang yan. Kung tutusin, kaya mong bayaran yan eh. Oo. Pero takot ka lang makulong. Diba? Kasi si Rason, hindi maubusan ng pera yun. Oo, hindi ba talaga Diba? mauubos yan? Napakaraming pera niyan. Ngayon, kung hindi sila naubusan ng pera, dito tayo sa may bagong survey ng Okta Research, ha? Yan, dito tayo kasi merong survey ngayon, Okta Research, na bumaba ang self-rated poverty ng mga Pilipino sa huling quarter ng 2025. Kasi nung September pala, kakopi, 54% yung mga nagsasabing mahirap sila. Self-rated poverty, okay. Ngayon, 37 na lang. So, nabawasan ito ng 17%. Wow, ang laki yan ha. Na nagsasabing mahirap sila. So, ibig sabihin, nung December, bumaba yung sa mga kababayan natin na nakakaramdam ng paghihirap. Oo, na kinakategorize mo yung sarili mo na mahirap. O, tama. Halimbawa, third quarter, tama yan ha. 54%. Last quarter, naging 37. Ibig sabihin yan, gano'ng karaming tao yan? 4.5 million Filipinos yan. So ikaw pre, kasama ka ba dyan sa 4.5? Ay, oo naman. Oo naman. Siyempre naman. Sayang ang ginto. Sayang ang ginto. So yung mga napasama po dyan sa survey ng Okta, yung additional 4.5 billion nagsasabi, hindi na kami mahirap. Nakakaluwag-luwag na kami. Alam niyo ba kung bakit? May ginto. Alam niyo ba kung bakit ganun ang survey na yan? Ayan, survey na yan. Totoo yan, ha? Okta yan, Okta. Credible naman ang Okta. Totoo yan kasi alam niyo kung bakit? Kasi nagmura na nga yung bigas na pangunahing bilihin ng mga Pilipino. Nagmura na. Kasi alam naman natin, pinagbawal yung imported. At dahil doon, yung bigas na magsasaka yung natin na Pilipino, yung nabebenta. Kaya malaking tulong talaga yun. At saka makikita natin, di ba? Nung Pasko, napakaraming tao sa mall. Halos hindi mawala ng tao. Ang daming pera ng tao, no? Ibig sabihin nun, kapag maraming tao sa mall, maraming pambili, maraming pang shopping yung mga tao. At kung traffic, indikasyon daw na umuunlad yung ekonomiya. Oo naman. Kasi kung makikita mo nung November, December, kung mag-shopping yung mga tao sa mall, di ba? Kaliwat kanan, yung bit-bit. Di ba? Kaya yan ang ebidensya na talagang etong panunungkulan ni PBBM nasa tamang landas. Kasi nararamdaman ng mga nasa laylayan. Yun ang importante. Yung sarili mo mismo, maramdaman mo, gumaan yung buhay ko. At patunay lang ito na nagiging effective yung mga programa ng gobyerno. Yung mga tupad, malaking tulong din yung tupad. Malaki. Yung tupad, yung AIX, yung 4Ps. Tignan mo, may graduate na pumasa, abogado na ngayon, di ba? Sa tupad lang yan, sa 4Ps. Pamilya nila nasa 4Ps ngayon, abogado na, pumasa sa bar. So in short, itong mga programa na yan, slowly, hindi mo man napapansin, malaki yung epekto niyan para putulin yung intergenerational poverty. Ang problema kasi sa ating mga Pilipino, no, kapag mahirap ka, mag-aasawa ka ng mahirap din, manganganak ka ng mahirap, paulit-ulit lang ng cycle, generation by generation. So ang main objective ng 4Ps, putulin yung cycle na yun. Paano mo mapuputol yan? Kailangan makapag-aral yung isa sa mga anak mo, makahanap ng magandang trabaho. Naputol yung cycle. Kailangan may nakatapos. May nakatapos. Yun yung primary purpose ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Kaya sa mga basher ng 4Ps, hindi nyo kasi naiintindihan yung mga natutulungan niya. Ako, very familiar ako dyan kasi galing ako, hindi sa 4Ps pero similar program. Kung paano natulungan ng maayos na edukasyon para maputol yung poverty, yung tinatawag nating intergenerational poverty. Kasi minsan, di ba meron nga lumalabas sa video, yung mga, minsan hindi naman lahat, may mga 4Ps beneficiary na talagang pagkatanggap, reban ka agad Diba? Reban ka agad Hindi mo rin naman talaga masisi. Yung iba, hindi mo rin masisi. yung iba nasa Tong Eats na, nasa Bingo na. Sabi din sa Marikina, maraming ganyan Pero ito napakalaking tulong itong mga to. Binabas lang to ng mga DDS, itong Tupad, itong AIX, itong 4Ps, pero sila mismo number 1 na nakalista dyan. Kasi ito yung mga immediate na social services na kinakailangan natin may mga, yung budget, di ba? Katapapasa lang ng budget, ang sinasabi Kano nila. 9 billion ba yung nilaan dyan? 12 billion? Ganyan. Ang sabi nila, alisin na lang yung pondo na yan sa social services. Hindi pwede. Kasi pasok din dyan sa social services yung mga, binagyo ka. Di ba? Kailangan mo ng immediate relief yan Kailangan mong assistance yan. Kaya nga may gobyerno para sa mga api. Diba? Ang gobyerno ay hindi pumapabor doon sa mas may resources, di ba? Kaya may gobyerno para yan doon sa mga marginalized So hindi mo pwedeng basta-basta na lang alisin yan. So itong survey na ito ng Okta, malaking bagay yan kasi dumami na. I-consider na natin. Ako, feeling ko hindi ako mahirap Ikaw, definitely, sabi mo hindi ka mahirap, no? Dumami tayo. Di ba? Dati mahirap ako, pero ngayon hindi na ako mahirap. At patunay yan yung nangyari doon sa Okta. Sa resulta ng survey. So, ikaw ba?
Mga nakikinig sa atin, do you consider yourself as a poor? Oh, yung mga, yung, I-comment niyo dyan sa comment section. feeling ko walang mahirap dito eh. Ay, mayayaman. I-comment nyo nga, mahirap pa kayo o mayaman? Sige, tanong natin ha. I-survey natin. Sa mga nanonood ngayon, kayo ba ay mahirap? Sa sarili ninyo, alam niyo naman ibig sabihin na mahirap, Hindi, no? mahirap, may kaya, mayaman, o mayabang. Yan, apat ha. Sigurado marami yan sa pang-apat. Isa na ako ron. O, basa tayo ng comment. Basa tayo. Ayan, sabi ni Fina Habas. Yan, kung pwede lang sana, extend si PBBM. Nako, sana nga eh. Sana. Sana nga eh, kaso hindi pwede. Si Maria Estrella Pleteksky, yan. Saludo po ako sa ating mahal na Pangulo. Laki ng pinagbago ng ating bansa. Umuwi ako noong 2016 at 2018. Di pa ganyan. God bless. Oh, tama. Sabi ni Ma'am Iluminada Banaag, no? Ang pinupunto niya, maganda yan para hindi mapunta sa mga politiko. Exactly. Di ba? Oo. Ibigay natin sa tao yung pera na para talaga sa At tao. ang matindi, sige ba, mamaya, babanggitin ako. Okay, basa comment. Si Gilan Nev, hindi ako mayaman. Ayan. Si Fina Habos, nakakaraos na rin. Yan. No, I am not mahirap. Ay, may Sabi kaya ni lang. Karima. Mga pahambol tong mga to. Kasi alam mo kung bakit maraming Pilipino sinasabi nila mahirap sila? Oo. Takot silang utangan. Ako mahirap din Diba? ako, mahirap. At ayaw nilang lumabas na mayabang. Oo. Kaya minsan kahit alam mong may pera, no, sabihin wala nga akong budget eh. Di ba? Kasi takot mautangan. Kasi tayo mga Pilipino, mahilig tayo mangutang eh. Lalo na yung mga kababayan natin, kapag alam na yung kamag-anak mo nakakaangat, sa'yo lagi tatakbo eh. Di, mas maganda na yung ganun kaysa ikaw yung tumakbo. Sabagay. Di ba? O sabi ni Mels Lee, sakto lang, nakakain ng 3 beses sa isang araw yan. Si Ma'am Plateki, middle class daw po siya. Sus, No? maniwala kami sa iyo. Mayaman yan. Wala sa ibang bansa to eh. Sino? Park yan everyday, pautang. Ayan, si Joe Sales, extend PBBM para lalong mainis sa mga, parang lalong malinis ang Pinas yan. Sabi ni Marshall Gonzalez, mahirap na araw-araw tumatagay. Di ba? Yung maghihirap, lagi naka-red horse, lagi naka-gym. Ayan, sabi ni Bot Miriam Javier, hindi mahirap, hindi rin mayaman. Katamtaman lang. May address lang akong comment no, kasi kanina si Flores Mars, nag-comment siya about sa Malampaya. No? Sabi niya, hello mga idol from Palawan. Dami ko pong nabasa na comments sa Brigada Palawan, daming negative comments regarding sa Malampaya. Wala daw pong mapapakinabangan ang Palawan doon. Totoo po ba yon? Hindi pa po natin masagot yung kung totoo o hindi. Kasi sa federalism form of government, ideally may sharing ng ng mga revenue na makukuha natin. Halimbawa, sa Mina, may certain percentage ay mapupunta sa LGU at sa national government. Pero sa current setup, wala pa po. Pero may mga nababasa din po ako mga articles na parang may mga proposals na they come up with a bill, magkaroon ng batas na i-identify doon paano yung revenue sharing. Kasi dapat nga naman makinabang yung Palawan. As of the moment, wala pa po. Ayan. Yung supply. Hindi, pero dapat mayroong revenue sharing rin talaga. Wala pa. Dapat nga meron nga. Sa current setup wala pa, pero may mga proposals nga raw na dapat magkaroon din sila ng revenue sharing. Yan, mga kabibim. Ito pala ha. Ihahabol ko to. Yes, sasabihin mo sana kanina. Sa DSWD, yung mga AICS, yung mga tupad, malungkot yung mga politiko rito. Bakit? Malungkot kasi hindi na sila pwedeng umepal-epal kapag may bigayan ng tupad. Correct. Kapag may bigayan ng AICS, kapag may bigayan ng mga ayuda galing sa DSWD, hindi na pwedeng umepal si congressman. Hindi na pwedeng magpakita si mayor. At hindi na pwedeng magpakyut si konsihal at si kapitan. Ibig sabihin yan, kapag may bigayan ng mga ayuda, nasa bahay lang sila. Tama. Kasi muna, hindi galing sa inyo. Pabor ka ba ron? Ako pabor. Pabor Ako dyan. Kasi DSWD, tama yung pagtitiyak ng DSWD. Yung payout masters namin, hindi pupunta dyan hanggat nandiyadyaan ka. Yung politiko. Kasi gagamitin nila. Akala mo galing sa kanila no? Kasi ayoko na lang magbanggit ng mayor kasi yun eh. Meron talaga akong nakita, mayor. AICS ha? Metro Manila. Talagang bigayan. Nandoon siya. Akala hindi naman siya yung nagbibigay. Pero nandoon siya, kinakamayan niya yung mga nakatanggap na. Ngayon lang yan? Dati pa. Ngayon, sa panahon ni PBBM, hindi na po mangyayari yan. Kaya kung may bigayan ng ayuda sa DSWD at may nakita kayong politiko,
Yan. I-message nyo lang sa amin. Picturean nyo. Picturean nyo, maganda video at kami na bahala magpapalabas dito. Correct. Kasi nasa GAA 2026 na yan, Oo. special provision yan, bawal makilahok ang mga politiko dyan. Oo. Di ba? So maganda yan, mapaviral natin. No? Kung may, Oo. kaso sa probinsya talaga, marami makakapal na mukha na politiko eh. Picturean lang, videoan Picturean. lang. Tayo na bahala. I-message nyo lang dito sa amin sa Salamat PBBM. At ipapalabas natin yan para palakpakan ng taong bayan ng buong Pilipinas yung politiko na i-epal kapag may bigayan ng ayuda ang DSWD sa mga susunod na araw.